dahil po ngayon ang ating magiging year end po ng ating year. Diba? Ngayong 2025, next week, ano na? 2026 na. Amen ba? O sige, so tayo po lahat, pwede pong mag-testimony. Sino unang mag-testimony? Ako po ngayon. O sige, alam po. Si Mrs. po ang magte-testimony, ako yung kakanta. Una-una nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Yeshua sa lahat po ng mga kapatala po ng pinagkaloob sa buhay po ng pamilya. Nagpapasalamat din po ako dahil po yung mga prayer po namin talagang pinagkaloob po ng ating Panginoong Yeshua. Po sa mga anak ko, sa health po namin. Ganun din po, isa rin po yung pinagpipray po namin na alam ko pong pinagkaloob na ng Panginoong Yeshua para po kay Christian. Alam po na sa kabila po ng mga nangyayari din po sa buhay namin, minsan nagkakaroon din po kami ng doubt, pero sabi nga po namin mag-asawa, alam po namin na kasama namin ang Panginoong Yeshua sa buhay po namin. At nagpapasalamat din po ako sa aming anak na si Ella na talagang very supportive po siya sa amin kahit po medyo napapagod na rin po yung anak ko sa pag-work. Talaga pong hinihingi na lang po namin ang lakas ng Panginoon na bigyan pa po siya ng lakas ng katawan at magandang kalusugan po. Ganun din po kay Brother Sito nung last November po nung sinugod ko na naman po siya sa ospital. Talaga pong sabi ko nga, kala ko mag-on-time po si Brother Sito, sabi ko, mahirap pa ako tayo hospital kasi ako, hindi tayo pabayaan ng Panginoong Yeshua. Sa lahat po ng mga pinagdalo niyo po sa amin itong year na to, alam po namin na hindi po kami pabayaan ng Panginoon, kasama po namin siya. At alam po namin na lagi po niya kami ginagabayan sa tamang landas at ganoon din po nagpapasalamat din po ako sa mga problema na dumating po sa amin, lalo po sa pamilya ko po. Sa biyaya po ng Panginoon Yeshua, bumalik na po yung dati po namin pagtitingin namin. Maraming salamat po. Amen. Kamalis. Kakanta ako. Amen. Life is not all that bad, my friend. If you believe in Yahweh, if you believe there's someone who walks through life with you, you will never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to Yahweh, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, when you have no one that you can hold on
tuloy yung gawin you is easy. And my burden is light. Come to me, and I will give you rest. My Lord, I can see you. You open all things so kind and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I see you, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and blue, I see you in the beauty of the stars and night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, I can see you, Lord, whenever I pray. Yes, my Lord, I can see you. In the smile of very sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in his eyes, just like a love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, I can see you whenever I pray. I see you in the glory of sweet success. I see you everywhere, everywhere. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you whenever I pray. Isang magandang umaga po at isang masaganang bagong taon po. Ang bati ko sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon at nakaraos po tayo ng isang taon. At kung papalalim, ulit pa po tayo ng isang taon. Kasi po tayo nakakita sa ating buhay. Ano po? At yung mga problema sa buhay, given na po. Since na tayo po ipinagpanganak, meron na tayo mga problema kakaharapin. At ang kailangan po natin ay talaga yung makakasama natin o bahin natin ng tulong sa anumang oras ano po. Dahil kung wala, hindi naman po natin tayo mag-isa. At yan po ay ang Panginoon Yeshua. Siguro po kung iba, kung sa iba, ano ako sa sarili ko, kung iisipin ko pinagdadaanan namin ngayon, masisira po ang spiritual na buhay. Kaya nga ako pinagpapasalamat at yung pong aming mga pinagdadaanan ay kinakaya namin. At bakit naman hindi? Bakit
naman po namin hindi kakayanin. Kasi po kakampi natin ng Diyos eh. Sabi nga, kapag ka po kakampi natin ng Diyos, eh sino ba yung magiging laban sa atin? So yun po, kaya nga po sabi dun sa Book of Romans, sino ba ang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon? Ang kapigatan, maging ang kataas-taasan o kapapababaan lang. So yun po. Kaya salamat po sa Panginoon at yun nga po, sa dami po ng aming pinagdadaanan, makakaya. Kasi nga nandiyan eh. Nandiyan ang Panginoon. Kung hindi mo nakakasin ng loob mo at may sinabi ng loob, makakalimutan mo siya, baka po wala na kami dito. Umisa po may mga time na pagsawa ng talagang train na train. Ano nangyayari, parang na mga mo siyang taon na nagpapatuloy naman sa hangin. Kasi iniisip ko ngayon, paano pa kinabukasan? Hindi ko nakuha, parang wala ng solusyon. Sabi ko, wala na. So pag-isip ko na bukasan, sabi nga naman sa diyan, let us cross the bridge. When we get there, yun. Mahilig ako magkakot ng mga gano'n, hindi nakakalimutan ko naman. Let us cross the bridge when we get there. So ito ang kadalasan, ganun po ang nangyayari. Sabi nga po, sa biyaya, gawa ng Panginoon Diyos, nakakaraos naman. Dahil nga po ulitin siya sa kanina, ito na success, design din siya naman. Dahil po sa akin kasama. Kung matindi ko po nila na umisan, mayroon hindi pagkakaintindihan, meron po yan. Hindi po mawala. Dahil lalo ngayon ako, umisan na po rin po. Nagagalit ako umisan. Umisan na may time na para may iwasan yung hindi maganda, huwag na namulong ko sa meron po mga ganun. At yan po ay nire-review sa inyo. Makikita niyo naman po sa akin siguro yung mga ganun gagawin po. So yun po. Magandang umaga po sa akin na talaga po hindi pwede hindi ka magsalita dahil sa yung isang taon na masasabi ko talagang sinamahan ako ng Panginoon sa araw-araw. Kaya hindi po pwede hindi magpasalamat. Nagpapasalamat po sa ako sa Panginoon sa talagang naitagpos namin yung isang taon. Meron nga po mga nagsasabi sa amin na kung sa kanila daw dumating ang pagsubok na ito, baka hindi na makaya. Ito nagsabi ko yung tuloy na mas maganda ako sa kanya. Pero kung sabi ko sa kanya, pati hindi mo sinabi na nakaya natin kasi kasama natin ang Panginoon. Yung po, pinakamalaking blessing na ibigay sa amin ng Panginoon na talagang pinasalamatan ko sa kanya. Yung po kalusugan ko po. Kasi po sa buong taon na araw-araw na ginawa ng Diyos talaga po wala po. May halos kaya gigising po siya ng 2:30 ng umaga. O po, 10:30 po, mas nauna po siya. Kasi siya po yung magkakaroon ng tindahan. Kailangan po, alas 5 nasa school na kami para pagpasok ng mga estudyante. Meron na po kami ibigay na kami buong Monday to Friday po yun. Tapos Sabado, nag-aasikaso po ng lahat ng mga damit namin. Naglalaba, nagagayak para gagamitin po ulit sa isang linggo. Tapos pag Sunday naman po, nandito po kami sa church na nakaka-uwi na po kami sa hapon minsan. Maswerte na yung makauwi kami ng alas 5 o minsan kadalasan gabi na po. Tapos maghahanda na ulit kami na ititinda para sa sunod na araw. Buong isang taon po, ganun po yung routine namin. At pinapasalamat ko po yun sa Panginoon. Talagang umabot po kami ng ganito na hindi po kami nagkaroon ng karamdaman. Yun po yung isang pinakamalaking blessing ng Panginoon sa amin. Kasi sabi ko nga po sa kanya, di balik nahirapan ako. Wala kami bibigyan ng karamdaman dahil mga hindi ko nakayanin. Yan po, salamat. Saka isa po kayo sa nagpapalakas po sa amin. Yung po po Sunday. Alam ko na makikita kita tayo, hindi pwede hindi. Kasi po, meron kami bagay na nakikita sa inyo na nagbibigay ng talasan namin.
pinagsasaluhan namin po sa labas. Kaya, yung salamat din po sa Panginoon dahil meron po akong strength. Kasi kung wala po kayo pa talaga pong bumigay na po kami. Salamat sa mga problema na nagkalog sa namin kasi dito po kami naging matatag. Dito po nasubok yung aming lalampalataya. Dito rin po namin nakita kami ng Diyos kung paano po kami niya pinagaan lahat ng mga dinadala namin. Salamat din po sa biyaya ng pamilya. Isa po sila sa mga nakakasa namin mula sa anak hanggang sa apo at maging sa akin naman din po. Salamat din po sa biyaya na lagi din po siya makasuporta sa amin. Yan po, napakarami pong pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon sa amin. Hindi po rin kami dumaan sa matinding pagsubok. Hindi na kami mahal ng Diyos. Sabi ko nga po, ito yung binigay sa atin. Wala tayong karapatan na magtanong o magreklamo sa Panginoon dahil dito niya tayo nagala sa ganitong sitwasyon. Sabi ko nga, minsan kami dalawa, minsan sabi ko nga, paano din po ako kasi pareho kami Christian, no? So mag-asawa na pakalaking bagay po nung lugar na alam mo na may intindihan kanya, minsan tagtagod ka, alam mo na ito din tayo ginadala sa ganitong sitwasyon. Yun, salamat sa Panginoon dahil talagang ito, magsisimula na naman kami ng panibagong buhay ng January. Aminin ko lang po sa kanya na sana iyahan naman niya kami. Hindi naman mo, kahit konti-konti lang. Sabi ko sa Panginoon, kahit ibahin mo, kahit konti lang, huwag naman yung namaraan taon. Kahit konti, dagdag mo lang sa amin. O yung bigyan mo lang kami ng patuloy na kalusog, gano'n okay lang po sa amin. Yun po, huwag po tayong nahiyan na ipakita kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Kasi encouragement po sa bawat isa. Yun po, sabi ko kanina pala pagpunta ako parang maiiyak na ako sa lahat ng mga nagawa ng Panginoon sa aming buwan. Maraming pasalamat po sa Panginoon. Great now.
great thou art, how great thou Kaya nakita ko sa inyong harapan ngayon para magpasalamat talaga sa buong taon din na mapapala, na mapagsubok, na dumating at tumating sa aming buhay. Lahat naman tayo, meron eh. Palagay ko, wala namang hindi dinatapo ng pagsubok. Kaya sa aking tayo dito, una, papasalamat ako sa Panginoon at ako nagawin dito. Umaraw kasi dati si Pastor, panayaya sa akin dito eh. Hindi lang ako talaga agad maka-attend. Actually, kapitahin na namin itong church eh. Umaraw sa Santo Niño. Pero ganun pa man, hindi pa rin ako makapunta, maka-attend dahil na marami pang bagay na nasa kota tayo. Kaya sa libutan. Ganun. Ngayon, hindi mo sinasabing okay na okay. Pero mula nung matinda ako rito, nakasama ko rin yung aking mga kapatid, si Yole. Yun nga, meron namin. Pagka tapos na, napit ko siya. Pagka minsan naman, susundin siya ni Paul, ng asawa. Kaya, sa buong isang taon naman, hindi naman ako masyadong naliban dito. Hindi nga lang talaga kailangan. At yun nga, kung bakit ako narito lagi, hindi ako nagkakasakit. Yun na maraming bagay na. Kasi ang karamdaman talaga, pumitigil sa akin dito eh. Yung problema ko kasama talaga yan eh. Pero yun lang ako nagkakasakit, okay na yun. Kaya ako yung dati kung ito ng aking kapatid, hindi na yung kapatid ko kung tayo. Pagtsaga na nila yung ating buhay. Sa iyo, aking Panginoon, tuwing mo, ating ang Panginoon. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko sa kanila. Hindi makaya ka makakalaw, ang maaaring iyak, ito siguro, ang aking laharin sa kanay atin. Ang tanging alay ko na ito lamang naman, wala nang iba pa, kundi alain, tuhay bigyan asin, ang ulat ko'y napatanin. Pagkalat ko sa'yo ay Ama, ang buong buhay ko sa kanila. Hindi makaya na kapagalaw, ang aking bilas, hindi ko sinuot, ang aking nalain sa kanay atin. Ang kanalay ko na buhay ang higit, ikaw lamang naman, lamang iba Ang
naging problema nila yan. Naging problema na rin namin yan. Naiyak na yan sa Panginoon. Kanya, ang Panginoon, patanggap ko tumawag ko sa Kanya, at ikaw binayaan, eh, naku, walang makapipigil. Mati sa kalusugan, sa lahat, wala akong naging problema. Maraming salamat na po. Papuri po kay Yahweh sa kanyang madakilaan, sa kanyang kabutihan. Salamat po sa isang taon na kanyang nalampasan. Hindi lang po sa masaganang biyaya, kundi maging sa mga pagpatong, sa mga pagsubok. Ayan. Diba tayo, sinasabi natin sa anak natin, kaya natin yung pinapalo dahil mahal natin. So, pag daramdaman natin na pinalo tayo, Lord, binigyan tayo ng pagsubok, mahal tayo. Naalala ko si Ate Em nung pagka-chat-chat sa akin. Sabi ko, Ate Em, itulong na lang natin yan, bahala na si Lord. Pag-isip natin sa umaga, panibagong blessing, panibagong biyaya. So, isang taon na ganun, diba? Pakabuti ng Lord. So, salamat po sa napakaraming biyaya ng Panginoon na nalampasan natin yung buong 2025. Hindi naman yung iba nga sabi nila parang okay lang ako. Iba-iba po kasi pinagdadaanan natin kaya kailangan po meron tayong problema. So, yun po yung biyaya ng Panginoon. Nasa biyaya ng po talaga ng Panginoon. Ako po yung nagpupuri po sa salamat sa tao po na nagkaroon sa akin sa kalakasan, sa buhay ko ng mahirap po ang buhay, pero pagkasama po namin ang buhay ng mga hindi mo namin nararamdaman yung hirap isa. Sabi nga po ng verse natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Kami po yung mga anak, at pamilya ng kompleto, nalagay sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Mag-isip na tunay, tayo kasama po namin. Victory.
see your unfailing love. For you alone is great and Yahweh, you are greater than heaven above. Morning sa lahat. Nais po nagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon na siya po ay naging tapat sa pamilya sa mga pagsubok, sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa karamdaman. Pero ang Panginoon lang matapat po sa amin. Hindi nga po na pinupuri ko ang Panginoon sa lahat ng kanyang kadahilan, sa lahat ng kanyang kapatagan, sa kanyang pagmamahal, sa lahat ng kanyang pagtulong. Hindi nga po na napakabuti ng Panginoon. I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful Yahweh have I. What a faithful Yahweh have I. What a faithful Yahweh. What a faithful Yahweh have I. Faithful in every way. Lord of mercy, you have heard my cry. To the storm, you're the beacon, my soul in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing what a faithful Yahweh have I. What a faithful Yahweh have I. What a faithful Yahweh. What a faithful Yahweh have I. Faithful in every way. Lord of sovereign, granting peace from heaven, let me comfort those who suffer with the comfort you have given. I will tell of your great love for as long as I live, singing what a faithful Yahweh have I. What a faithful Yahweh have I. What a faithful Yahweh. What a faithful Yahweh have I. Faithful in every way. What a faithful Yahweh have I. What a faithful Yahweh. What a faithful Yahweh have I. Faithful in every way. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. God is good Amen. All the time. and all the time. Yahweh is good. Okay, talaga po nga
ito po yung isang napakahalagang para sa akin, isang napakahalagang part ng ating pag-worship kay Lord. Yung pong pag-testimony. Dahil sa pamamagitan po nito, ito po yung isang napakalaking bagay na para ma-encourage natin ang bawat isa kung paano po umikilos ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po ba? Amen po ba? Una po sa lahat, nais ko po ng magpasalamat muna po sa ating pastor, kay Pastor Bertie, at saka kay Maneng, at sa ating po lahat na nandito sa inyo po mainit na pagtanggap sa akin sa pagdating ko po dito. Alam niyo po, maituturing po natin na isang napakalaking blessing sa buhay natin yung tayo po ay naririto lahat sapagkat ito po yung napakalaking gift na ibinibigay sa atin ng Panginoon na hindi lang po ang material na bagay kundi yung tayo po ay nandito at buhay po tayo at nagpupuri po sa Kanya. Napakalaking blessing na po sa ating buhay. Pero alam niyo po, sa akin po isang napakalaking pasalamat ko po na nakakilala po sa Panginoon dahil sa pamamagitan po ng pagkakakilala ko sa ating Panginoon, ano man po yung dumarating na pagsubok sa aking buhay is yung po ay na-i-apply ko sa buhay ko na hindi po tayo po ay malapit sa Panginoon ay extended na po tayo sa mga pagsubok po ba. So sabi nga, from test to testimony. So kung wala pong testing sa buhay natin, wala po tayong ipapatotoo. Dahil sa pamamagitan po ng testing, doon po natin mas nakikilala at mas lalong lumalalim yung relationship natin sa Panginoon. So ako po, gusto ko rin po magpasalamatan yung una po yung aking pamilya, ang aking po kapatid, si Vince, si Maria, at lalo po sa aking palaging kasama yung pamilya ko po, pagkat wala po sila dito, pero napakasaya po ng aking pakiramdam ngayon dahil kasi po, kwento ko lang po para at least manawa niyo po kung paano po ako binless ng Panginoon, ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po muna ako sa aking mga pamangkin dahil alam niyo po, 19 years po kasi akong hindi naka-experience ng Christmas dito sa Pilipinas dahil nag-abroad po kasi ako. So, ngayon ko lang po naranasan na kasama sila lahat. Alam niyo po, nung una po, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, ang buhay ko po kasi ini-spend ko lang sa mga pagkata, yung puro good time. Pero nung napagtanto ko sa buhay ko na mas mahalaga pala ang makasama mo ang iyong pamilya, lalo-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sila po yung mag-guide sa iyo kung paano ang mga makakabuti sa iyo, di ba? Ngayon po, kwento ko lang po kung paano napatunayan na makakabuti yung Panginoon sa akin. Simula po kasi nung umuwi po ako dito last July. Siguro kasi po nag-decide ako mag-resign sa trabaho. Pagamat hindi ko po alam po ano yung magiging sistema ng buhay ko dito dahil hindi po kasi ako sanay dito sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung paano kumita ng pera. Siyempre po kailangan po natin yan para masustain natin yung mga pangangailangan ng ating pamilya. So naglakas loob po ako dahil alam ko naman po hindi ako papabayaan ng Panginoon. So nag-decide po ako na umuwi rito. Nagpapasalamat po ako sa aking unang-una po sa aking pamangkin si Ronald, sa kanyang asawa kay Kuki dahil sa paglalagay ko po rito within 5 months. Kumbaga sila yung naging source ko na magkaroon naman ng mga pangalawan ng paggasto dahil minsan po na natutulungan naman ng Ronald na sa financial. Kaya yun po napakalaking bagay sa akin dahil kumbaga po minsan naiisip ko na kung ang pride ng pag-iaralin natin sa buhay, hindi po tayo magiging peaceful sa ating buhay dahil kung iisipin natin palaging hindi tayo lumalapit sa ating pamilya na parang mayroon kasi po minsan ng tao na pag may pride, may mentality tayo na parang natin kasi parang ayaw natin ipakita na yung kahinaan mo, sa kapwa mo, gano'n, dahil sa pamilya mo. Yun po, dumating po yung pagkakataon na nagtagal po ako dito siguro
2 months or more than 2 months. Kasi po nag-iisa lang yung anak ko. So, sa 19 years po na yun, ngayon po parang siya nakikilala. Kumbaga, ngayon pa na kami nagkasama na medyo matagal-tagal. Di nga lang, medyo ines ako ng Panginoon dahil nangyari po sa buhay namin magawa na after 2 months, meron kaming bagay na pinagtalunan na sa isip ko naman po yung pagtatalo namin yung ngayon bilang ama, gusto ko lang po yung makakabuti sa kanya. Yung nga lang po, medyo na-misinterpret niya yung aking nagustuhan. So, after 2 months po na, alam niyo po, dito lang Christmas kami nag-usap. Kumbaga, kaya ko po nasabi talagang kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Lagi ko pong napagsasabihan, napagsishare ng aming problema. Yung pamilya ko po lamang. Lalo-lalo na po yung kapag ang pamilya mo pala is yung nakakilala ng Panginoon, sila ay napakasarap na pag-share ng problema dahil sigurado ang i-advise nila is yung makakabuti sa iyo at kumbaga yung maka-Diyos na payo ang ibibigay sa iyo. So through prayer ng aking mga mahal sa buhay, yun po, nagsundo na po kami ng anak ko. Parang sabi ko, sipin niyo po, nasa napakaliit na bagay na ang gusto ko lang naman mangyari is yung ikabubuti niya umabot ng halos 3 buwan na hindi kami nagkikibuan. So parang sabi ko, parang pumasok po sa isip ko na bobo ba ako dito na sa Pilipinas, wala na akong trabaho. Parang marami pong lumalabas sa isip ko na bakit kung kailan nag-decide ako na mag-spend ako ng time na dito ako sa Pilipinas, na makakasama ko sila ngayong Pasko. So nung Pasko po, nung Noche Buena, hindi ko po sila kasama. So parang napakasakit sa akin na sa haba ng panahon, 19 years na hindi ako nagpasko rito. Ngayon pa lang na maranasan ko makasama ko siya na mag-celebrate ng Pasko. Hindi pa nangyari. So kung hindi po siguro ako nakakilala sa Panginoon baka kung ano na po naisip ko kasi may mga time po na magkasama kami sa bahay. Tapos dadaanan ako, kakain sila, hindi ako papansinin. Mga ganun po ba? So pag nakakaranas po ako ng nagagalit ako, pumipikit ako, nagdadasal ako na Panginoon, bigyan niyo po more patience kasi napakahirap sa pakiramdam po ba ng magulang. Ewan ko po kung may nakaranas sa inyo dito na sa mga magulang na nagkaroon ng ganung problema. Napakasakit po nun, lalo na yung kung alam mo naman sa sarili mo na lumayo ka dito na sa Pilipinas na para lang sa ikabubuti niya tapos sa isang maliit na bagay na yun naman ay alam mo para sa kanya yung gusto mong mangyari na-misinterpret niya. So talagang parang pumasok sa isip ko, ganyan ba yung isusuplin ko sa mga sakripisyong inaabot ko nung ako nagtatrabaho sa ibang bansa. Napakahirap po yun nung hindi nyo kasama yung pamilya nyo. Kapag ikaw ay nagkatrabaho, siyempre may mga pagkakataon gusto mo silang kasama, pero hindi naman pwede dahil malayo yung pinagtatrabahoan mo. So, yun po, parang na-test ako ng Panginoon. Kaya po ako'y nagpapasalamat na ako'y nakakilala sa Panginoon dahil alam ko po yung kung paano po masusolusyonan yung problema na yun. Kailangan na po is more patience at saka number 1, yung prayer. Talaga po napaka-powerful. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po may mga karanasan sa buhay natin na testing. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, lalo-lalo na po kung may mga prayer request tayo na hindi natutupad. Kasi po, minsan may purpose ang Panginoon na kaya hindi natutupad yung ating mga panalangin, maaaring na iminomod ka pa o tinetest niya na mas mag-iting yung faith sa Panginoon. Kaya para sa akin po siguro kung tayo po ay isama po i-include po natin sa prayer natin na kung minsan na may mga prayer request tayo na hindi natutupad, ipanalangin po natin na kahit na hindi man matupad yun, ay huwag mawala po yung faith natin at tiwala sa Panginoon. Di po ba? So muli po nagpapasalamat po ako at binabalik po yung pinakamataas na papulit sa salamat sa tanging Panginoon. Susunod-sunod na po yung aming purihin po ang Panginoon sa tunay na napakabuti ng Panginoon. Sabi nga dapat naman siyang purihin. Amen.
So, ito nga ay in good times. Ito nga, ang tao kasi minsan, kung hindi ka malalim sa Panginoon, ay nag-say na ako talagang malalim. Tao lang din po ako, pero din po ako kahinaan. Pero yung mga kahinaan ko ngayon ay talaga namang tinataas ko na sa kay Lord June at ang pangalan ng Panginoon. Sabi ko, ang Diyos talaga ay napakabuti. Ika nga, I praise God, not because praise God, not because of what He has done to my lives, but because of who He is. Napakabuti ng Panginoon at naninigilan po tama yung sa Diyos para 24:15 na we will as for me, we will serve the Lord. I and my household will serve the Lord. At naninigilan din po ang sinasabi sa Acts 16:31. Since na noon pa, maliliit pa ang mga anak ko, naniniwala po doon sa sinasabi sa Acts 16:31, believe in the Lord and you will be saved in that house. Nag-work ako doon, napakahaba ng span, napakahaba ng panahon, kalain pa, lahat na po kami nakakakilala sa pagpapurihin po siya. At hindi ko po nakakalimutan po yung, kaya nga po manamang po talaga panong ever happen. Sabi ko nga, Lord, ano man ang mangyari, never give up na ako. I will never turn, hindi na ako tatalit. Hindi talaga ako, hindi ko naman talaga po turning back. Ang favorite verse ko po is Psalms 116. Paboritong verse ko po ng inako, alam niyo po yung mga magulang ko, yung mga papa ko. Ang papa ko, paboritong verse is Psalms 23. Mamamatay na lang, tinabisa pa yung whole chapter ng Psalms 23. Nung the Lord is my shepherd, yan yung hanggang 6 verses, nakabisa pa ng anak ko yun. At ang ko naman ay yung kabisado niya yung Psalms 116 verses 1 and 2. Ito po ang sinasabi, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Because He hath inclined His ear unto me. Therefore, I will call upon Him as long as I live. Diba? Minsan ang gulat na po ko Yung mga nakarang panahon, siguro pala talaga, kadalasan po yung financial. O di po nahihiyak. Di po nahihiyak na kapus po. Pero nagugulat naman ako, pero patuloy naman ako naglilingkod sa Panginoon, patuloy ko nagpupuli, patuloy ako umiyak sa Kanya, patuloy ko umiyak yun. Nagulat ka sabi sa anak ko na, di mo napapansin, yun na ang neto, pero buhay tayo. Nakapasok ako, dahil ko sa baon. Ako naman nakakapagpamasaya ako, nakakapili ako ng mga needs to. Sabi ko, talagang napakabuti ng Panginoon. Tapos ngayon po praise God talaga naman, iba na po ngayon, talagang si Lord ay pinaramagdam sa ating abundance. Kasi ang pala ko pinag-report Lord, abundance is and prolong life. Ngayon po matatapos na po ang taon, 2025. So, 61 na po ako. So, lalakbay ko na po ako ng 2026. Purin pa po na ipupulong pa po ng Lord. Pag yung mga apo ko, lahat ng mga yan matutumayan ko pa po yan at ang good future po sa kanila. Purin pa po. Umaga po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sinama ko na po yung misis ko, bakit mo natawagin. Well, kami po ay nagpupulit na papasalamat sa ating Panginoon sa nagdakis ng taon po na to. Talaga naman po masasabi ko po na pag in-overwhelm niyo po, talagang overwhelming po ang blessings po sa atin. Alam niyo po, ang blessings po sa atin ay hindi lang po nakikita sa financial status. Ang blessing po na higit po na tumatata po sa aming puso yung wisdom po na ibibigay sa amin ng Panginoon para gamitin ng tama yung mga blessings na ibibigay po niya sa amin. Kasi hindi po lahat ng pinagkakalooban binibigyan po ng tamang mindset kung paano ba niya i-spend yung mga blessings na ibibigay sa amin. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binukas po niya ang aming isip, ang puso, na kung paano po maging source of blessings po sa
kapwa natin. Alam niyo po, mga kapatid, pinakamasarap po sa pakiramdam, yung nagbibigay. Sinasabi ko po dahil na-experience ko po, dahil nung araw po, isa rin po talaga ako sa nangihingi at naranasan ko po na ma-turn down at talaga naman din po napakasakit. Pero alam niyo po, pag po si Lord ang kumilos, talagang unstoppable po eh. Sabi niya po, di ba, ang mapagkakatiwalaan daw po sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki, at ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit, ay hindi rin po mapagkakatiwalaan sa malaki. So, sa nagdaang taon po na doon ng aming buhay, sobrang laking pasalamat po na kami po may enough, kumbaga, sufficient po kami, lalo-lalo na po yung mga anak ko po, mga healthy ko, mga talented ko. Masasabi ko po na ang aming tahanan po ay magamat wala nga pong perfect po na pamilya talaga, pero napuno po ng pagmamahalan yung aming tahanan. At yun po ay sapat-sapat na pasasalamat. Hindi po dahilan para hindi po ako tumiro sa inyong harapan. Talagang sobrang grateful po ako sa nangyari po sa amin sa buong taon. Umaga po, nagpapasalamat po ako ngayon kasi sa lahat ng biyaya na pinagkakaloon sa araw-araw, sa wisdom, sa strength na minsan na dumarating man po yung mga challenges sa buhay, pero hindi mararamdaman po siya na lagi lang siya nandiyan, na kung minsan sinusubok yung pasensya mo, yung sa buhay, pero lagi po siyang nandiyan. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, binigay niya sa pinagkaloob niya na discernment sa amin na darating man yung mga bagay talaga na kung minsan hindi man naka-align, hindi ito yung gusto mo, pero pinagkakalooban niya kami ng pagkakataon na bumalik sa kanya na kung minsan mga tao na sana pinapanalangin ko po na lahat po sana ng tao is himuin niya na lumapit sa kanya. So, lalo na po sa mga anak ko na patuloy niya na ginagabayan, na patuloy niya na binibigyan ng magandang kalusugan. At natutuwa po ako na isa talaga sa nung dati bilang magulang ang hindi ko sa mga anak ko is maging successful, maging financial stable sila, makamit nila ito. Isa yung makamit po nila yung design nila sa buhay. Pero ngayon bilang magulang na pasalamat ako kay Pastor Timothy na mas nakakilala kami sa Panginoon. Ngayon po, bilang magulang, yun na rin po yung isang panalangin ko na makilala ng mga anak ko yung si Lord, yung Panginoon na dumating man yung pagkakataon o yung time na sila nilang yung tatayo sa sarili nila. Alam nila kung kanino sila nalapit kasi kay Lord talaga, hindi kanya i-judge. Hindi kanya ginagawa yung pagkakamali mo. Kaya, papasalamat ako kay Lord na kung sino siya, hindi dahil nagkakaroon kami ng kung ano ang meron sa amin, hindi dahil sa kakayanan namin, nakakalagpas kami sa mga problema na meron kami, hindi dahil sa kakayanan namin, kundi dahil lahat po sa Kanya. Kaya lahat po ng papuri at pasasalamat ay kay Lord po. Thank you po. Salamat din po kayo sa background po ng church po to. Kumbaga, kay Pastor, kay Mami, sa mga pamilya ko, kayo po ay isa sa mga motivation po namin. Kumbaga, isa po kayo sa nagpapabaga din sa aming instrument na maging mas maalam pa po yung pananampalataya namin. Nagiging motivation po talaga namin yun. Inaalala na po namin yung church, kaya po nung last Christmas party medyo talagang na-absent lang po kami, na-miss po namin kayo. Nasa Taiwan po kami, pero nasa isip namin yung nandito. Nangihinayang po kami na wala kami. Kaya yun lang po yung
schedule na ibinigay po sa atin. So, ay maraming salamat po at nawa po kung darating po na 2026 lalo pa po nga mag-igting ang pananampalataya natin sa ating Panginoon at pagpalain po tayo. verse 10. Sabi po niya, bago po yun, naniniwala ko ba kayo na sa salita po ni Yahweh? Naniniwala ko kayong tapat po si Yahweh? Okay po. Ang sabi po niya sa Isaiah 41 verse 10, Tagalog po, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos o si Yahweh. Palalakasin kita at
pamamagitan ng pagkakataon ng Pilipinas. Napakabuhay na salita po ni Yahweh. Kanya-kanya po tayo pinagdadaanan. Lahat po dito kahit bata, meron yan struggles. Pero sabi ni Lord, sabi ni Yahweh, hindi kita papagod, hindi kita ay, bukas lang. So, yun po, Yahweh, hindi po siya nagwalang. May po taong ito, marami pong struggles po sa amin tayong lahat din. Pero, hindi po nagwalang po si Yahweh. And, sabi ni Ate Ems kanina, yung encouragement mo yung tayo, kayo din po sa amin. Salamat. And, thank you kay Yahweh kasi may mga tao po talagang itatouch na and will be a channel of blessings. Alam niyo po kung sino po kayo na talagang nakahelp din po sa pamilya namin. Ayan sila pa siya Freddy and alam niyo po kung sino po kayo. At yung masarap po sa feeling nila yung pray po sa atin po ba. Salamat po. At alam niyo po yung inyong pong purpose. Kahit po yung pag-attend, makala na wala po impact. Wala rin kayo mga nagpapuha. Hindi po. Yung presensya niyo po na nandito po sa church, nakakapagbigay po kayo ng encouragement. Kasi yung kapwa po Kristiyano na nasa simbahan, hindi po ba masarap po sama-sama tayo po ay nagpupulit, nagpapasalamat kay Yahweh. Kaya po ngayon, kung meron po kayo i-claim kay Yahweh, claim na po yung word niya, hindi siya po ay tutulong po sa atin. Hindi po siya makakalimat, hindi po tayo pababayan. Kaya po yung aming family, kaya po ay kakanta ng hindi ka nagkulang. So, tunay po, hindi po talaga nagkulang sa Yahweh. Panginoon, pasalamatan ko rin po Panginoon dahil sa mga blessings na binibigay niya sa pamilya namin, sa blessings sa mga challenges na binibigay ng Panginoon. Going time din po sa 2025 ko this year is, ayun po, nagkaroon po kami ng nagdagan po ng Little Princess yung pamilya namin. Di po siya nagkakaroon ng malumang sakit, mga sipon-sipon na gano'n po. Yung matuloy po, yung this year din po, nagkaroon po kami ng family business, po rin po Panginoon na patuloy niya ang binibigyan ng mga blessings. Sila pa si Lolo, sila po yung mga namin, pwede po pamilya ko. Sa ibang mga ngayon, wala po hindi po namin nakasama din. Pinabatayan po niya si JJ po yung design na po. Yun po, yung patuloy po yung Panginoon na nagbibigay ng blessings sa mga problems din po, challenges. This year din po, dumaan din po kami sa pagsubok na aksidente po kami, naalala niyo po. Panginoon, hindi pa rin kami pinabayaan kahit na aksidente po kami. Perfect din po din this year po, October. Na-approve po yung request ko ng work from home, kaya nakasubaybay po ng PBB namin sa paglalaki sa akin. Nagkakaroon din po opportunity na mag-share sa inyo sa tanong Panginoon. Yan po, salamat po sa bawat isa dahil lagi po kami sinasama sa inyong prayers, sila King, si Pastor, purihin po ang aking Panginoon. Ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Yahweh. Kahit ako'y may pangka, basta ikaw ang kasama, kahit kailan, ikaw ang kulang. Iyayaw mo sa aking dahilan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo, Lord,
problema. So, iniisip mo na iba na wala namang problema. Pero ang tao po hanggang nabubuhay, hindi nawawala ng problema. Parang lahat na lang po kung paano dala natin ang problema. Sabi nga, meron tayong Diyos na buhay na lagi natin kakapitan at lagi natin pagkakatiwalaan sa lahat ng mga bagay na dumadaan sa ating buhay. Minsan, mga problema na hindi mo makakaya, pero isa lang talaga ang dapat nating kapitan at pagkatiwalaan. Salamat sa Panginoon sa buong taon ng buhay ng bawat isa sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga apo ko. Yun ang malaking blessing sa akin ngayon, yung mga apo ko. Dalawang apo ko dumating sa buhay namin. At saka sa mga biyaya, lagi ko lang mahihiling sa Panginoon. Hindi ko inuuna yung pera, yung ang inuuna ko sa Kanya, yung magandang kalusugan ng pamilya ko. Kasi minsan, tumadaan sa buhay ko na gumigising ka ng yakap ako para magbayad ng mga utang. Iniisip ko yung gano'n na, ano ba yan? Gigising ako sa umaga para mahanap buhay. Tapos, ang aanin ko lang matutulog sa gabi. Pero pag nakikita ko na, ay, meron cancer si ganito. Iniisip ko lagi na, ay hindi, ang pinakamagandang biyaya sa kanyang Panginoon yung kalusugan namin. Kasi, pera ka nga, tapos may sakit ka naman na walang lunas. Pinakamahalaga talaga yung kalusugan natin. Kaya nalilay ko na yung papasalamat sa Panginoon, yung mabuting kalusugan ng pamilya mo. Lagi ko na lang inaam sa kanya, yung pangalawa na lang yung financial namin. Pero lagi ko nasabi sa kanya na mas mahalaga, Lord, sa amin yung kalusugan namin kaysa sa ating mga bagay. Yan lang po. Sa atin, salamat sa Panginoon at nagkita-kita at tuway mo po tayo malakas. So, salamat po sa Panginoon. Bila isang maraming blessing sa bawat isa sa atin. Salamat din sa Panginoon, sa ating pastor, sa kanyang pamilya, especially po kay Pastor Ganja po ay okay na po, tingnan yung picture. Okay na po. Salamat po sa galing natin para sa kanya. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagsubok na dumadating, bago na ako nag-iisa lang. Alam niyo, nakikita ko sa mga kumanta dito kanina, mga anak, kasama, pamilya, nakikita ko sa inyo. Lalo na sa Gonzales family ang dami nila. Kasi yung anak ko na siya, si Rosie, sa San Antonio siya nag-a-attend para malapit kasi ulang meron siya na mamaliit. Yun, salamat sa Panginoon at hindi po ako tumitigil hanggang ngayon, nandito pa rin ako nakatayo po sa inyo sa Japan. February 3, 1989, nandito na po ako sa Panginoon, kasi po ako. Salamat sa hindi niya po ako pinababayaan, patuloy niyo pa rin ako nakakasama sa pagsipag-ibig sa Panginoon. Nabukulan nila ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aking mga anak at ako, especially conservation na bagamat naghirap ko ang trabaho niya, hindi hirap ko kami isang lang sa ibang bansa. Salamat po sa araw-araw ko na pag-iingat na maging sa ako si Matis o si Noel. Maging mga anak ko dito rin sa San Antonio. Salamat po. Bagamat meron ako lang sa financial, pero sa araw-araw naman din ko nakakaraos. Salamat rin po sa palinong pinatalaog niya sa ating mga anak ko. Lalo na po kay Ray na ipagpupukuhay. Lagi po siya nagtatap sa kanyang school. Lagi po maganda ang kanyang grade. Lagi po siya nang pumunta sa kanyang eskwela. Salamat po sa gabay at talino na binibigay niya sa aking mga ako. Kami na atiwan ni Oji, baka kayo na maging gabay na maging maganda po kayo mga anak ko dahil mga ako kapag sa aking magbibigay sa kanila ng ginawa. Sabi ko nga sa kapatid ko, isa na naman nga ako sila magbibigay ng ginawa dahil sa mga problema nadarama natin. Siyempre, bakit isa naman sa atin yung mga problema, lalo na nga po ako, nag-isa po ako sa parents. Kaya sabi ko kay Sister Evelyn, kay Brother Rico, buti nga si Sister Evelyn, may kaagapay siya sa problema niya. Ako wala naman akong kaagapay, may sosolo ko. Pero salamat sa Panginoon, andyan naman siya. Hindi na rin ako may sosolo dahil andyan sa kanya namin yung ano. Kaya bago maraming pagsubok. Nung araw na alala ko, lagi sinasabi sa akin yung pastor na, Sister, bakit hindi ka nag-aasawa na ito lang?
Sabi ko, sana nag-asawa na lang pala ako noon. Bakit nagpapagod ka agad sa buhay? Pag ako nagkakasakit, inuubo, wala man ako may kami matay na naman sakit ng likod ko, nagpilipas mga ako. Yun, wala akong pero salamat sa biyaya ng Panginoon na hindi niya po ako pinagbabayaran. Siguro po, at nagpapasalamat din ako sa Panginoon, 2 buwan din po ako nakasakit. Naupo, nasipon, kaya hindi po ako nakakapunta dito. Pero salamat po sa Panginoon na sa biyaya niya ay hindi po niya ako pinagbabayaan na naging sakit ko muna ay naano ko na mag-motivation po ako noon, kaya po ako nag-asito. Sabi nila, hindi mo nila, mamakapay na ganyan. Kaya ako sabi ko doon, ayaw ko akong mamatay. Hindi ko po ako nakakapagpito sa maayos sa inyo, nakakapagpito na ano ba, ayaw ko akong mamatay. Pero salamat sa Panginoon, at pinagaling na po niya, pati sabi niya po ako, at napapasalamat. Wala. Napapasalamat niyo po ako sa inyo sa Panginoon. Brothers dito, nung Sunday po kasi nung tayo pala sa iba para lunch na po tayo, nauna po akong bumaba sa mga ito medyo may edad sa akin. Kami ni Ate Lolit na una. Pagdating ko doon sa may ibaba, nag-slide ako. Na-slide ako doon sa ibaba, tumutok ganyan yung kamay ko, ninervous ako. Dala-dala ko na yung sa ko, tumakong lahat, umilago na lahat doon sa sabi ni Brother Sito, ay sister, hindi ka pa nag-brother. Sabi ko, hindi ko alam, basta kamo nagtapa ko dito, natulas ako doon sa may, ano yun, sa may, pamang sa nyata ng paan. Pero hindi naman yun ang natabago, yung simento lang, pero kung kumamang ka ng dare-diretso ako, hindi ko akalain na ako matutulas. Pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat pa rin niya, hindi niya ako pinabayan. Kasi kung konto ko sila, kung naitutulungan ng kamay ko, hindi na may isang mabali o magkaroon siya ng fracture. Pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya, maging sa bawat isa sa atin na tayo makikita ulit. Kasi tayo yung makikita ulit. Salamat sa Panginoon, pinutuloy ko po sa at pinasasalamatan. Hindi ka nakulang. Sabi, ganito na nila July, salamat ka po hindi ko anikatan pero natatag ko paborito ka salamat. Magandang umaga mo sa inyo lahat. I guess na-feel up kayo daw kasi sana naiintindihan ni Marie yung sinasabi ko. Pero gusto ko lang mag-thank you sa Lord for another year that He has given us po. Hearing all of your stories po, kanina pa kayo nang-iyak doon. Tapos hindi ako sinisipon inuubo. Pero like seeing how the Lord works in our lives po, diba? Whether good things are happening or bad things talaga, at the end of the day, makapasabi ka lang na the Lord is good. Diba? It's so good to be a Christian and to know the Lord kasi yun nga, at the end of the day, we get to say, praise the Lord. Diba? Saan ka nakakita sa mundo natin? Sa labas, na despite everything bad that's happening, na nakakapag-praise pa din sa Lord, di ba? Only here in the house of the Lord. So, ayun po. Personally po, for me, this year, around this time last year po, I was still working pa. So, ngayon parang 1 year akong nag-rest muna from work. And I'm very thankful po sa Lord for that. Kasi for almost 4 years talaga po non-stop work lang po mga. And to be honest, kahit yung spiritual life ko nun medyo, it wasn't too good. Kaya po, spiritually, mentally, physically, hindi rin talaga ako okay nun. So parang si nanay nun at si tatay, pinilit nila akong umuwi mo na dito. And just try to get better. And ayun po, nagpapasalamat naman po ako sa Lord na this year I got to do that. And blessing din po na I was able to go a year without work. Na ako nandiyan naman po si nanay at si tatay. Plus I was here at home and po, I got to spend time with my parents po. Kapag ano po kasi diba, kami ngayon,
nandito rin po ako ulit sa bahay after being away for quite some time. Ayun, tapos I got to go with them din po sa States. Tapos, alam mo yun, na, I mean, hindi naman po ganun kalaki yung naitutulong ko sa kanila, pero like, basically just being there with them, na kahit sa simple things as driving them around lang or something, I'm glad na nagagamit naman po ako ng Lord with that. And also, sobrang po ako nagpapasalamat sa Lord sa buhay ni tatay and ni nanay. And hearing all of you po na they have touched your lives, sobrang laking blessing, sobrang, anong tawag dito? Minsan po kasi, hindi ko din nakikita yung parents ko like the way you see them. I see them as my parents, pero I don't see them as Pastor Ferdy, Mommy, and then nakikita ko po kayo dito, the way you talk about them, parang hindi ko alam na kumagagal pala kalaki yung impact nila sa inyo. So, ayun po, I just want to thank the Lord sa buhay nila. Si nanay po, she's so strong. She's the strongest person I know. Lalo na sa situation din po namin ngayon with tatay, di ba? He used to be so strong din, pero syempre, may faces naman ang life ng tao. Minsan, you're at the top, pero there comes a time na syempre, ikaw naman ang kailangan alagaan, di ba? Kahit naman sa season, so you have the winter, spring, summer, and fall. Hindi naman pwedeng laging summer, di ba? Or like spring. So, ayun. So, in Tatay's weakness, I'm really thankful na nandiyan po si Nanay. And, ayun po. Thankful din po ako na Tatay is not here. Di ba? Lagi po pinipipray sa Lord na parang, Lord, please, my Tatay is more strong. Ayun. Parang, Lord, alam ko, madami pa po siyang gustong gawin for you and like, with everybody. So ayun, sabi ko, Lord, kahit ang laki ng puso ng tatay ko, like, Lord, keep it beating strong po. Ayun. And I just want to say thank you din po sa inyong lahat. When I look at each and every one of you po, like, I see the grace and goodness of the Lord na alam niyo in this age, like, anong ginawa natin to deserve each other, like, parang iba't iba tayong walks of life, iba't iba tayong struggles, pero yet we are all here sa house ng Lord, tapos magkakakilala tayo. So, ayun po. So, I want to thank you po, Lord. Thank you, Yahweh. Thank you, all praises be to you po. Oh
Okay lang. Pero salamat din po sa kanya. Sa testimony naman po niya, alam naman po yung kanyang pinanggalingan ng buhay, pero nasa Panginoon na siya. Okay po. So, yun po ang prayer naman din po namin talaga. Kami po, nagpapasalamat sa Panginoon every day po is a gift from the Lord, lalo na po sa buhay ng ating pastor. Ayan. So, patuloy po namin panalangin. Sabi nga yung hihinga sa big heart. Literally po, malaki yung puso niya. Ayan po. So, Mahal kita, walang hanggan iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala sakit pagkunan, hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan, Yahweh.
Ika'y papasa ang buhay. Praise your name. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabuhay, aawitin ko ang kabutihan ni Yahweh. Aawitin ko ang kabutihan ni Yahweh. Tuloy mo lahat. Pray. Dito, yan. Tama-tama. Pwede Happy New Year, di ba? Paano? Kampay mo siya, no? Dito tayo sa akin. Hinihiling ako naman kami po nananalangin na ibalik niyo po ang dating kalakasan na pinagkaloob niyo po kay Pastor upang patuloy po siyang magamit dito po sa lungsod ng Gapang Panginoon. Dinadalangin ko rin po naman ang building project na inaasam po ng aming mahal na Pastor sa amin. Magkaroon na po ng kayarihan ito upang siya po ay maligayahan po dahil siya po ay patuloy na nagsasakripisyo para po sa kalwalantian ninyo. Kaya patuloy po kami nananalangin at nagpapasalamat sa bawat isa na gabayan niyo po at pagpalain po sa darating na taon. Bigyan niyo po ng mga sapat na kakayanan at trabaho ang bawat isa upang makapag-sakripisyo rin po naman para po sa layunin ng aming mahal na Pastor. Kaya patuloy po kami nananalangin, nagpapasalamat sa tanging pangalan po ng mahal na Yahweh at ng Panginoong Yeshua Christ. Ito po ang aming sa akin. Salamat.